Magandang araw sa inyong lahat. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito, si Glenn Chong. Attorney Glenn Chong, aba kapag ka hindi ho pala napagbigyan ng pwesto, magagalit at saka mananampal ng First Lady. Bakla ka dong? Di ba? Kung marinig nyo mga pinagsasabi ito, paulit-ulit, talak ng talak ng talak. Alam nyo, hindi ho nangangahulugan na consistent siya sa kanyang mga sinasabi, ito po ay may katotohanan na until it was being challenged. 'Di ba? Hanggang sa ito po ay iharap niya sa korte nang sa ganun yung kanyang mga salita ay mapaninindigan niya talaga at makukumbinsi niya ang hukom. Kung wala po yun, nako, everything is chika ni Glenn Chong. 'Di ba? Kayabangan lang. Ika nga, sabi nga ng mga Batanggenyo, nagyayabang lang yan. Naalala ko lang to, sabi ni ito nang wala pang pwesto noong 2021 si Glenn Chong. Ganda pa nakangiti, hindi pa siya maasim dito, no? Hindi pa siya maasim. Nakaganon pa yung kanyang mga daliri. Oh, at hindi pa nakatikwas. Hindi pa siya nakaganon. Okay? Sabi niya rito, nung nanalo na si PBB, nung kampanyahan, sabi niya, ito ang unang pagkakataon sa surveys ng Pulse Asia na may presidential candidate na nakakuha ng majority vote equivalent sa survey ratings. Mga kababayan, 2021 pa lang yan, December. Yan. Siya ay si BBM na nagtala ng 53% rating sa latest survey. In contrast, popular candidates like ERAP and PRRD. Ha? Hindi popular candidate si PRRD. Nagsimula si PRRD sa ilalim, pang-anim kung daw nagkakamali sa mga kandidato No. Did not reach this feat, sabi niya. BBM is making history towards victory. Yan, si Glenn Chong. February 23, 2021. Tapos, nung hindi ho nakakuha ng pwesto, doon lang po sa evil rally ng SMNI o ng KOJC, yan sa Liwasang Bonifacio. Anong 2024? Anong sabi nito? Ito yung picture nung sasampalin niya raw si Attorney Lisa. Sabi niya, I do not recognize this man as legitimately elected by the people. Marcos, kung may hiya ka sa sarili mo, bumaba ka dahil minanipula mo ang election system noong 2022. Grabe, bitter si Akla, pakinggan niyo ho ito, Sinabi niya. Yan ang pag-aakala ni Lisa Marcos na lahat ng Pilipino ay luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Bakit luluhod? Mahilig ka. Maluhod-luhod. Mahilig ka ba sa luhuran? Tuloy pa natin. Sasampalin kitang babae ka. Kakainit. Alam niyo, unang beses ko narinig ito, sabi ko, hindi ko pwede i-content ito agad. Mamumura ko talaga tong demonyong ito. Ito ho, sinabi niya ito noong huling araw o huling gabi ng rally diyan sa Liwasang Bonifacio. Siguro dahil alam niyan darating yung mag-amang Duterte, todo pasikat. 'Di ba? Ulitin natin. Yan ang Total, pinagtatawanan na naman ngayon ng taong bayan itong si Attorney Davitor Chong. Yan ang pag-aakala ni Lisa Marcos na lahat ng Pilipino ay luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Sasampalin kitang babae ka. Hindi Kapal ng pagmumukha. ako luluhod sa'yo. At hindi ko kailangan ang posisyon mo. Ang bobo nyo. Di ba? Kabobohan yun. With due courtesy to Attorney Glenn Chong, naging kasama kasi namin siya. So, unang-una, former member of Congress. Pangalawa, abogado. Pangatlo, Bisaya din. Taga Biliran. Nagugulat ako dun sa demeanor ni Attorney Glenn Chong. Kasi sampal? Magkurutan na lang kaya kami. Dapat kurut-kurut. Ano ka ba, Janet? Ano ka ba?
Janet Garin. Para mo namang sinabing bakla si Glenn Chong. Anong kurutan? Former member of Congress. Pangalawa, abogado. Pangatlo, Bisaya din. Taga Biliran. Nagugulat ako dun sa demeanor ni Attorney Glenn Chong. Kasi sampal? Magkurutan na lang kaya kami. Dapat kurut-kurut na no? Kasi Women's Month ngayon, medyo okay lang siguro yun kung magjo-joke internally. But if you come out in public, siguro kung meron siya mga emisyon na nakikimkim dyan, pero kung sinasalita at sinasabi yan in public, medyo pangit talaga tingnan. Bilang isang lalaki, Women's Month Kala ko talaga bilang ngayon. isang binabae. Kasi nung pinalaki ako ng aking mga magulang, ang pagkaintindi ko tayong mga Pilipino, tinuturuan tayo na habang tayo'y lumalaki, andun pa rin yung respeto. There are many ways to express your anger kung meron kang galit. Pero, pag Tapos ngayon, nagsusumbong naman daw kay Hitad. Di naman niya magagawa yon. Alam nyo, pwede ho kasi siyang makasuhan dun eh. Kaya kabastusan niya. sabi mo kasing magsampalan, pabalik-balik ng sampalan, yung pinapakita mong demeanor sa mga kabataang Pilipino ay hindi maganda. Parang sinasabi mo na tuloy sa mga bata, okay, natural lang na manampal ka. No? May rason man or wala mang rason. So it's a very bad example, especially to our children. And coming from a professional, from a lawyer, medyo nakakagulat. No? Again, siguro baka joke lang yun or baka in public. Kasi napakasayang nung okasyon. Bilang isang dating mambabatas, bilang isang abogado, andun ka sa isang okasyon, it's good to take advantage to campaign of your advocacies. Kung merong criticism sa gobyerno, pwedeng i-lay down na ito ang mga bagay na hindi siya sang-ayon. Ito naman ang mga bagay na sa pananaw niya, pwedeng maging solusyon. Pero kung parang ang usapan ay parang mga sampalan, it brings down the dignity of women, whether it's the first lady or not, babae yun eh. So medyo hindi lang nga talaga maganda tingnan sa publiko. Tsaka parang, alam mo yon, parang bilang isang babae alit at bilang isang nanay, bilang isang Pilipino, you don't want your citizens doing that in public. Lalo na kaming mga taga Region 8, kasi kasama ko rin yan si Glenn nung before. Parang, we are a happy people. It's very okay, we're a democratic country, to criticize. Pero dapat i-lay down mo yung basehan, ito yung ayaw mo, ito yung mali, ito yung ganun. Pero yung mga katagang yon, it does not only bring down the dignity of women, it also brings down the dignity of Filipino professionals. Kasi hindi ka nandoon bilang isang tao lamang, andoon ka bilang isang former official, and you are there as a lawyer. Tama. Ito nga sabi ni Amelie Refugia. About that man, we need to sue him. Take his license as a lawyer, very very unprofessional, no respect for women. Tama. Tapos Women's Month pa naman, di ba? Sa pambihira. Ganyan kabastos na si Glenn Chong. Ngayon, yung sinasabi niya kanina na hindi raw siya interesado sa pwesto. No. Kailan ba siya napraning at nanggangaw-ngaw ng ganyan at anong dahilan? Yan ang pag-aakala ni Lisa Marcos na lahat ng Pilipino ay luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. At hindi ko kailangan ang posisyon mo. So, Eto na. Ito yung revelation niya po noong September 13, 2023. Yun yung hindi pala siya napagbigyan sa mga pangarap niyang mga pwesto. Kaya po siya nag-iingay na. Diba? Kung assuming, ito sabi niya kasi, pinadalo raw siya ron sa meeting with the Smartmatic owner. Diba? Tapos nung sumunod, pinatatago pa siya kasi baka Punyeta ng dating presidente ba yun ng Smartmatic dito dumating ng Pilipinas at syempre galit sila kay Atty. Glenn Chong. Smartmatic din ang tinuturo niya, kaya napatay yung bata niya, si Red Santillan. Kaso, di ba, natalo rin siya sa kaso. Yung sinampa niyang mga kaso laban sa PNP, sa mga opisyales, talo siya ron After that, nung sinabi ko kay Hubert na hindi, kakalas na ako sa inyo. So nag-meeting kami. He was trying to show na meron siyang listahan but he didn't pick at the list. Hindi ko na tinignan yung listahan. Sabi ko, I don't want to beg for crumbs. Tira-tira na lang yan. Sa inyo na yan. I'm not interested. So sabi ko, di ba maliwanag Ito baho ni Glenn Chong Di ba?
So yung natirang posisyon na ino-offer sa kanya, hindi niya na nagugustuhan. Bakit? 'Di ba? Alam mo kung gusto mo magsilbi sa pangulo, 'di ba? Okay, hindi ka tatanggi na. Tingnan mo naman si Larry Gadon. Oh, 'di ba? O ayan, hindi naman namili na napakalaking posisyon. Oh, pinanindigan niya na makatrabaho niya ang ating pangulo para makapagsilbi siya sa taong bayan dahil kinapos ang pagtitiwala sa kanya, ang boto ng taong bayan, 'di ba? Pero ito, may posisyon naman na ibinibigay sa kanya, sobrang nag-iinarte. Akala mo naman may napatunayan na, 'di ba? Samantalang, Diyos ko, isang beses lang naging kongresista, hindi na naulit. So I laid down my terms. So itong sinasabi ko ngayon, I promise them, this will come out. Ilalabas ko ito sa publiko Ayun ang bitterness ni Glenn Chong. para malaman ng taambayan na nag-usap kayo ng Smartmatic. And kung ano man yung resultang nakita nila General Rio, ni Frank Isaac at Blas Lagman, yun na yun. Yun na yung resulta ng pinag-uusapan nila with two technical guys to my emphatic exclusion. So remember, nung unang meeting, pinapunta ako on instruction of Lisa Marcos. The second one, no, you cannot be because they hate you so much. So nung sinabi ko, Di ba? Ay, nako. Granting na pinapunta nga siya. Di ba? Granting na granting lang for the sake of the argument. Kung talagang para sa bayan ito at hindi ho para sa bayad na posisyon at para talagang sa bayan, bakit hindi niya pa noon pa sinabi? Pero alam niyo kung bakit sasagutin ko na yung tanong ko. Bakit po hindi niya ginawang i-reveal ito? Bakit hindi niya sinabi agad sa taong bayan? Bakit? Ang sagot po simple lang. Hindi ho ipinagbabawal ng rulings ng mga patakaran ng COMELEC na makipag-usap ang partido ng kandidato sa provider. Mainam pa nga na makikipag-usap kayo dyan . Bakit? Siyempre, kung meron kayong hindi naiintindihan dyan sa Smartmatic, sa galaw nila, di ba? Pwede mong matanong. O kaya nga kailangan mo ng technical guys. Actually, mga teachers nga, hilong-hilo sa paggamit niyan . Di nila naiintindihan how it works. Lalo na itong mga taong ito, tatanda na nito. Hindi porket abogado ay eksperto na sa lahat po ng bagay. Diba? Maaaring si Glenn Chong naging kabisado niya yan kasi talagang tinutukan niya. Diba? Pero hindi ho lahat ng abogado ay ganyan ang kanilang kakayanan. Swerte niya nga, pero dapat sana, inilagay naman niya sa ayos. Ano kung hindi siya nalagay sa COMELEC? Agad-agad. Baka merong better position, kalaunan, di ba, na po pwede pa lang doon mailagay si Glenn Chong dahil nasubukan ang kanyang maayos sa pagtatrabaho. Hindi ho, ito pala para sa bayad na posisyon. Di ba? Ayoko nang tumanggap. Nag-meeting uli kami noon, pangalawa. In-offer po nila sa akin yung head ng Task Force on Ending Hunger. So natawa na lang po ako. Sabi ko, no, I'm not going to accept that. Ayun, alam niyo yung Task Force to Ending Hunger or on Ending Hunger. Diyos ko po, katulad po ito nung kay Larry Gadon. Actually, yung task force na ganyan, kung magaling po kung magaling yung isang tao na hahawak ng ganyang task force, Sus Mariosep, pwede hong sumikat ang tao na yon. Isipin mo, kaharap mo, di ba, hahanapan mo ng tulong, paano mabago ang buhay nitong mga maralita, itong mga katulad natin na hirap kung paano kukuha ng makakain, yung kapos sa mga oportunidad, aalamin mo. Di ba? Dalawa ho sila. Nakita ko po agad rito nang marinig ko to last year, ay etong pagkakataon, sabi ko, napakaganda nito. Tapos na-appoint pa si Gadon. Pwedeng dalawa sila mag-tandem, di ba? Ni Gadon. Si Gadon, presidential advisor against the yung poverty, yung sa poverty alleviation ng kay Gadon. Papayo niya sa Pangulo. Ito naman pong si Glenn Chong sana, siya naman po yung bababa sa grassroots para alamin kung ano yung mga problema ng mga kababayan natin. Ano ang pinagdadaanan nila at ano ang dahilan. 'Di ba? Ano ang kailangan nila rito para magkaroon sila ng trabaho o paano mabago, maangat man lang ang kanilang kabuhayan. Ganon. Inayawan niya
Anak ng putya, Attorney Glenn Chong. Ang ibang tao nagpapaka-plastic, gumagastos ng napakalaking halaga. Nagpagastos ng mga pakain, di ba? Yung mga charity nila. Tapos habang sumusubo yung pobre, pinipicturean, binividyohan. Tapos upload. Nag-feeding program kami. Samantalang ikaw, gagastahin mo na lahat, pera na ng taong bayan. Bababa ka na lang, magagamit mo yung pagka-popular mo. Di ba? At ang malaking tsansa pa nito, baka pagkakumandidato itong DSWD secretary natin, ikaw na ang ipalit ng presidente. O, di ba? Ang laki ho ng opportunity. Pero minaliit po ni Glenn Chong ang pwesto. Bakit minaliit ni Glenn Chong yun? Bakit gusto niya ng malaking pwesto, ng bigatin? Yung pagiging COMELEC commissioner, hindi naman sa kanya naibigay. Alam niyo, pangit po kasi ng record niya. Alam niyo kung bakit? Pagdating dito sa eleksyon, 'di ba? Ano na yung naipanalo niya? Hindi ganyan na ipanalo ang laban ni PBBM noong 2016. Ano pa? Ano ang mga pertinent laws na talagang para mapatibay ang ating mga batas diyan po na may kinalaman sa halalan? 'Di ba? Nung kongresista siya, anong naisulong niyang batas na makakatulong pa? Yung may kinalaman sa COMELEC, sa eleksyon. 'Di ba? Humawak na ba siya ng mga bigating mga kaso para masabing dekalibre siya? Iba ho ang dekalibre by performance, by achievement, kaysa ron sa dekalembang dahil po sa ingay at tabil ng bunganga. Magkaiba yun. Tapos wala kang napapatunayan, makabanat ka na as if walang kwenta yung posisyon. Kailangan po talaga pala nito malakihang bayad po na posisyon. So ilalabas ko po sa publiko para malaman natin. Ayan. So nag-meeting kami. He was trying to show na meron siyang listahan but he didn't pick at the list. Hindi ko na tinignan yung listahan. Sabi ko, I don't want to beg for crumbs. Tira-tira na lang yan. Posisyon po yun listahan na yun Sa inyo na yan. I'm not interested. So sabi ko, so I laid down my terms. So itong sinasabi ko ngayon, I promise them, this will come out. Ilalabas ko ito sa publiko para malaman ng taong bayan na nag-usap kayo ng Smartmatic. And kung ano man yung resultang nakita nila General Rio, ni Frank Isaac at Blas Lagman, yun na yun. Yun na yung resulta ng pinag-uusapan nila with two technical guys to my emphatic exclusion. So remember, nung unang meeting, pinapunta ako on instruction of Lisa Marcos. The second one, no, you cannot be. Because... eto napansin niyo ho ba, bakit hindi niya dinidisclose ano ang pinag-usapan nila with Smartmatic nung una? Meron na ba kayong narinig na video na pinaliwanag niya what transcribed in their first conversation with his conversation, 'di ba? With COMELEC, kasama niya si Attorney Lisa. 'Di ba? Pinapunta siya nagrereklamo pa nga siya mabilisan yung sa may South Superhighway, 'di ba? Pero hindi niya kinukwento sa atin ano ang nangyari, ano ang pinag-usapan sa first, 'di ba? Sabi ni Takero, nasa procedure naman ang pakikipag-usap ng Smartmatic sa mga candidates. Tama, 'di ba? Kaya nga hindi niya yan agad sinabi kasi mapapahiya agad siya. Alam nga naman, tanga ba naman itong si First Lady, abogada rin ito. Na gagawa ng illegal, tapos isa sa mga merong ibang tao na makakaharap, samantalang siya pwede nang kumausap. Kasi kung illegal, dapat walang ibang nakakaalam dahil pwede kayo sumambulat lahat-lahat dyan. 'Di ba? Hindi lang kandidatura ang masisira, kung hindi mismo ang pangalan niya bilang Attorney Lisa Marcos, na isang law professor. Hindi rin nag-iisip to si Glenn Chong Thank you so much. So nung sinabi ko na ayoko nang tumanggap, nag-meeting ulit kami noon, pangalawa. In-offer po nila sa akin yung head ng Task Force on Ending Hunger. So natawa na lang po ako. Gandang question. I'm not going to accept that. Yeah, I'll be set up for failure. Hindi naman tayo mag-succeed in eradicating hunger. Because hunger is simply the external manifestation of poverty. You go to the root cause of poverty, not the hunger. So sabi ko na, I'm not going to accept that. So, di ba?
Baliktad. So, in short, ang Alam nyo, maliwanag lang sa sinasabi niya. Gusto niya magpabida agad. Gusto niya magpabida. Yan. sabi nila, because I told them, I have everything to lose if I do not speak. They have everything to gain with my silence. So ang sabi ni Hubert and Evan, ano bang gusto mong mangyari in exchange for your silence? So, alam ko na kung anong hihingin ko. Sabi ko, okay, if Bongbong Marcos, kung ilaglag ni Bongbong Marcos publicly sa Smartmatic, at susunod si Comelec to disqualify it, blacklist it in such a way, it cannot join the 2025 and elections and beyond, quits na tayo. Sabi ko, yun lang sabi ko, quits tayo. You don't have to worry anything about it. I will go into self-exile for the next 6 years. Hindi ako makita dito sa Pilipinas. Basta ilaglag ni Marcos, Bongbong Marcos, si Smartmatic publicly, and then Comelec follows to disqualify or disqualify Smartmatic or blacklist Smart. Alam niyo ang pangit nung gano'n, ikaw ang presidente. Alam mo naman na di ba, yung pagkakaalam nila, nagkaroon ng kasabuatan ng pandaraya laban sa kanya mismo noong 2016. Tapos, nanalo ka na because you were beaten the cheating style, di ba, ng mga kalaban mo involving Smartmatic. Tapos presidente ka na, biglang titira ka. Awayin mo. Yun ang gusto yung mangyari eh. Ilaglag ni PBBM ang Smartmatic, warlahin niya ito. Di ba napakapangit ito? Anong imahe ng presidente ron? Na ito bengador. Ginagamit agad ang kanyang kapangyarihan. Di ba? Nasamantalang ang Comelec ang dapat dito na mag-disqualify diyan sa Smartmatic. So, ibig sabihin, si BBM, sasabihin na naman nila, wala talagang kinikilalang batas yan. Katulad ng tatay niya, nag-martial law. Naging malupit sa taong bayan. Ngayon pa lamang kakaupo, ginanya na agad ang Comelec dahil may atraso sa kanya na hindi naman napatunayan na nagkaroon ng dayaan. Katunayan, nung nagkaroon ng recount as part of the process, dumami pa ang boto ni Leni Robredo. So maliwanag, natalo si Bongbong Marcos noong 2016. Tapos dahil lang doon sa hindi siya napagbigyan ng Comelec, ng Smartmatic, ngayon inaaway ang Smartmatic at nilaglag na ng harapan, pinersonal na. Yun ang mangyayari ritong sa gagamitin na dahilan ng mga kalaban ni PBBM. Sabi ni Annabel Paulino, bakit kailangan mo ng technical guys kung ang balak mo mandaya at babayaran na lang Smartmatic? Hindi logical. Correct. Di ba? Considering sa edad ni Attorney Lisa, like what I've said, hindi naman niya nag-aral ng computer programming o kahit computer maintenance. Kung kailangan ng computer bibili lang yan, gagamit lang yan, buy and use lang. Kung mandadaya, like what she said, di ba, kukuha ka pa ng ibang witness, bayaran mo na lang ang Smartmatic. Wala pang ibang problem, wala ka pang posibleng katatakutan habang buhay na baka merong magkalat ng inyong sikreto. Attorney Clenchong, my God. In such a way, it cannot join the 2025 elections and beyond. Tapos, tinext ko si Hubert nun. Tama di ba? Wala nang Smartmatic. Naglagay pa nga to ng post sa FB niya RIP Smartmatic. Pero nandito pa rin sa Pilipinas. Nag-iigay lang to para sa 2025 election for senatorial. Pareho rin to nila ka Eric. Di ba? Kaya ingat sa mga ganitong klaseng tao, puro ingay. Wala namang napatunayan. Para meron akong documentation. The next ko ulit. And the next meeting, ang sabi niya, hindi pwede. You know why I asked that? Kasi dati, nung nag-press conference si Bongbong Marcos, sinabi niya, and he was very emphatic about it, hindi naman election system binibenta ni Smartmatic, idayaan system. So if he could publicly denounce Smartmatic at the time when he was protesting, why can't he do it now when he's already the president? Ang babaw mag-isip. What's the big difference? Nung nagprotesta kayo, Bongbong, you already denounced Smartmatic publicly. Bakit ngayon? Ayaw nyo na. Dahil you did something last summer. Yung ba yun? So kaya hindi niya alam na po pwedeng patagong tinira ni PBBM ang Smartmatic. Di ba? Kaya nga ang inilagay diyan.
si George Garcia na dati niyang election lawyer. Di ba? Ang gusto niya nga, tama nga kayo na ang gusto niyang gawin, tularan ni PBBM si PRRD. Nung panahon niya na makikipag-away, personalan, talagang harapan, di ba? So, sabi ni Nara, Sir JDB, meron po siyang pinatunayan na tinanong siya ni FL kung gusto niya ang pwesto sa COMELEC pero hindi siya napwesto kasi bakit si PBBM ang nasusunod sa paglagay ng tao sa pwesto. Kaya nga pinag-iinitan niya yung mag-asawa di ba? Ay nako, Glenchong. Ang sarap ng feeling po manalo na may pinaghirapan ka. Yun lang na walang daya. Correct. Di ba? Yun ang hiningi ko Yun ang hiningi ko. Because alam kong hindi niya maibibigay. Because the circumstance shows na may agreement sila ni Smartmatic. So yun ang hiningi ko. Nagkita kami, sabi ng dalawa, no, it cannot be done. So sabi na, sige, kami na lang. We will work behind the scenes to disqualify Smartmatic. Nasa isip ko naman, gagaguhin nyo na naman ako. Kayo nga yung dalawang technical guys doon sa meeting ni Smartmatic Pinaglalaroan niyo pa ako ngayon. Tapos ito, gagaguhin nyo na naman ako. Sabi ko, no, it cannot be. Yan lang. I will not allow you to dilute it or diminish the power of my option number 1. So, in short, hindi yun. Ayaw nila. So, alam ko na. Deep in my heart, I know. Alam niyo bakit binawi nila yung sa NTC? Kasi na-realize nila, mali tayo, in-over natin kay Glenchong yung NTC. Ang NTC is a government agency that regulates, controls, and supervises all telecommunication facilities and services in the country. Tingnan po ninyo yung ng NTC. Control, adjudication, supervision, and administration of all telecommunication facilities and services in the country. Kung ako po yung head ng NTC, kita-kita ko, kaya nga tinanggap In the first place, tinanggap ko yung NTC dahil alam ko, I will be the pilot seat. Kita-kita ko yung electronic transmission. Kung totoo, may electronic transmission sa 2025 elections and beyond. Then siguro nag-object si Smartmatic, binawi. Puro siguro. Binawi nila. And then, bigyan na lang ako ng ibang candy. I'm smarter than that. So, sabi ko, sige. Alam ko, pinaglalaroan ako nito So, pinaglaruan ko rin. Sabi ko, ang sabi niyo si Romualdez ang Ito na, biglang siningit si Romualdez. si SMR. Object sa akin. O sige, gawin niyo akong congressman. Tapos tayo. Humingi naman, ganyan akong congressman. Tanong, papaano magiging congressman? Okay, si Glenn Chonga yung tapos na po ang halalan. 'Di ba? Paano magiging congressman siya? So sabi niya gawin niyo akong congressman, ito. Si Romualdez ang nag-object sa akin. O sige, gawin niyo akong congressman. Tapos tayo. Paano? Sabi ko, sige, gawin niyo akong congressman. Sabi mo kay Martin, ganito, step by step. Magpa-resign ka dyan ng isang party list representative. Pag-resignin mo lahat ng nominees. So baka lahat, ako yung inominate mo number 1. Take off na ako. Okay na. Diba? So maliwanag, ang gusto niyang mangyari, talagang manrabaho etong administrasyon na to. Isipin mo yung mga nag-effort ng party list, yung mga may-ari niyan. May mga may-ari yung party list na yan. Hindi porket naman na ikaw yung may-ari, ikaw na yung nominee agad. Hindi. Yung iba kasi, wala silang kakayanan. So, ang gusto nila, magkukuha sila ng mga, kung pwede nilang magiging congressman o representatives ng kanilang party list. Kasi po, ang binoboto po ng taong bayan dito is the organization, not the nominee. So, sa kanya, gusto niyang mapasok sa pwesto sa kongreso ulit, gawin siyang party list representatives. Ano yun? Paresignin mo lahat. Parang yung nangyari rito kay Tulfo. Di ba? Meron silang third nominee. O nag-resign yung third nominee at si Erwin yung ipinasok. O, ganun yung gusto niyang mangyari. Palakasan system, tama. Di ba?
tayo, points na tayo. So, sabi niya, Di ba, kung may mali na nakita siya, dapat isumbong niya na, i-reveal niya na, punahin niya na, hindi yung gagamitin niya ito pang barter o may mali kayong ginawa, bigyan niyo akong posisyon. sige, kakausapin namin si Martin. You can say my affidavit, ilang araw yun eh. Magmi-meeting na kayo ni Martin, binawi uli. Magmi-meeting kayo ni Martin, nasa London, binawi uli. Until walang nangyari. So I know, hindi si Martin ang nag-object. It was Smartmatic, probably with the assistance, with the ever-invaluable assistance of the community. Okay, so ang ibig niya sabihin ay si Martin Romualdez ang paparesign ng mga existing congressmen, yung mga nominees. Kasi kapag nominees, yung mga nakapwesto na rin yan. At siya ang ipapalit. O isa sa mga yun na hawak ng tingog, dalawa lang yata ang hawak ng tingog, o kung isa lang, paparesignin niya yung asawa ni Speaker, si Yeda. Para lang mapagbigyan at manahimik na etong si Glenn Chong kasi meron na sinasabi siyang anomalyang ginawa kasi nakipag-usap sila First Lady at tsaka etong DICT head natin ngayon na diyan sa Smartmatic bago maghalalan. So sa kanya sinasabi niya nagdayaan agad dahil nakipag-usap. Nasa procedure yun. Nasa patakaran yun ng COMELEC na po pwede. At dapat naman talaga, bago maghalalan, makipag-usap para kung ano hindi nyo naiintindihan, malaman naman ninyo. Di ba? Paano yung pagka-counting, yung pagbibilang. Dahil hindi naman lahat, pwede mong maiaasa yan sa election returns. Di ba? Dahil hindi naman, national yan eh. Yung maraming mga po pwede na hindi po lalagpas dito sa yung fastest way, pinaka-convenient way na pinapayagan ng batas. Na baka mayroong po pwedeng maipo-provide itong si Smartmatic. 'Di ba? Na lahat tayo nagbibilangan, synchronized, since system namin yung ginagamit, lahat ng kandidato. Tsaka po pwede ba naman yun, isa lang ang kakausapin? Siyempre, iba't ibang mga partido rin yan. Ito lang maliwanag lang talaga, si Glenn Chong, itong pag-iingay niya, hindi ho talaga para sa bayan. Para ho sa bayan na posisyon. Alright? So, iwan muna natin yan. Etong si Mananampal. Kala nyo manananggal, Mananampal. Glenn Chong.